Cabin crew, cross-check and report. Ang malamig at autoritatibong boses ng head flight attendant ang nagpabalik kay Selena sa kasalukuyan. Mabilis niyang inayos ang kanyang uniforme at sinigurado ang seatbelt kasabay ng pagngiti sa mga pasaherong papalapit sa kanilang destinasyon. Ready for landing. Ngumiti siya. Isang nangiting sanay na siyang isuot. Isang maskara. Ito ang unang araw niya sa Altamira Air, ang katuparan ng pangarap na pinaghirapan niya ng ilang taon. Para ito kay nanay. Para sa kanilang bagong simula. Isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan ng cabin. Magandang hapon, mga ginang at ginoo. Ito po ang inyong kapitan, nagsasalita. Inaasahan nating lalapag tayo sa Ninoy Aquino International Airport sa loob ng humigit kumulang 15 minuto. Natigilan si Selena. Nanlamig ang kanyang mga kamay at tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang paghinga niya'y biglang bumigat. Ang boses na yon, mas malalim na ngayon, mas may awtoridad, pero hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang boses na ilang taon niyang sinubukang kalimutan. Ang boses na bumubulong ng mga pangako sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang hardin noon. Inaasahan namin na nasiyahan kayo sa inyong paglalakbay kasama ang Altamira Air. Sa ngalan ng aming buong crew, maraming salamat po. Altamira, ang pangalan na sumira at bumuong muli sa kanya. Selena, ayos ka lang? Tanong ng katabi niyang flight attendant, si Bea. Namumutla ka. Pilit na ngumiti si Selena, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Okay lang ako, Bea. Siguro, pananabik lang sa unang araw. Hindi. Ito ay purong takot. Pagkalapag ng eroplano at pagbaba ng mga pasahero, nagsimula na ang crew sa kanilang mga huling gawain. Ginawa ni Selena ang lahat para maging abala, para iwasan ang direksyon ng sabungan. Ayaw niyang kumpirmahin ang hinala na gumugulo sa kanyang isipan. Pero hindi mo matatakasan ang tadhana, lalo na kung ito ang piloto ng eroplanong sinasakyan mo. Bumukas ang pinto ng sabungan, lumabas ang dalawang piloto, inaayos ang kanilang mga kurbata. Ang isa'y may edad na, ang co-pilot. Ngunit ang isa, napatigil sa paghinga si Selena. Mas matangkad na ito ngayon, mas malapad ang mga balikat na perpektong nilapatan ng uniforme ng kapitan. Ang linya ng kanyang panga ay mas matalas, at ang kanyang buhok ay maikling gupit, nagbibigay diin sa seryoso niyang mukha. Pero ang mga matang yon, ang mga matang minsang tumingin sa kanya na puno ng pagsamba, ngayon ay malamig na parang yelo habang dumadaan sa kanya na tila isa lamang siyang ordinaryong empleyado. Siya nga, Iron Altamira. At sa kabila ng lahat ng pagbabago, isang bagay ang nanatili. Sa kanyang kanang pulso, bahagyang natatakpan ng manggas ng kanyang uniforme ay ang isang maliit at kupas na pulseras, gawa sa asul na sinulid. Ang pulseras na ginawa niya para sa kanya noong kanilang ika-10 kaarawan. Naramdaman ni Selena ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Napayuko siya, nagkunwaring may inaayos sa kanyang bag. Hindi siya iiyak. Hindi ngayon. Hindi dito. Pinilit niyang tapusin ang kanyang mga gawain, halos hindi na humihinga, at nagmamadaling lumabas ng eroplano. Sa wakas, malapit na siyang makalayo. Malapit na. Nasa gali na siya, ang maliit na kusina ng eroplano, para kunin ang kanyang gamit nang may humarang sa kanyang daraanan. Napaatras siya at napatingala. Nakatayo si Aaron sa harap niya. Ang kanyang anino ay tila lumamon sa maliit na espasyo. Ang lamig sa mga mata niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na hindi niya mabasa. Pait? Galit? Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao.
Napalunok si Selena. Ang pabango ni Aaron ay pareho pa rin. Isang amoy na nagpabalik sa lahat ng alaala. Katahimikan. Tanging ang mahinang ugong na lamang ng eroplano ang maririnig. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang bawat salita ay mabagal, sinadya, at tumusok sa puso niya na parang kutsilyo. Flight attendant. Selena. Hinawakan nito ang nameplate sa kanyang dibdib. Ang daliri ay napakalamig sa pagdampi sa tela. Pagkatapos ng maraming taon, sa pamamahala ko pa talaga, kita makikita. Bagsak na isinara ni Aaron ang pinto ng kanyang mamahaling sasakyan. Huminga siya ng malalim, pero imbes na hangin, tila lason ang pumuno sa kanyang baga. Ang amoy ng kanyang pabango ay humalo sa loob ng kotse. Ang pabango na iyon, ang pabango na suot niya nang huli silang magkita, at ang pabango na naamoy niya kay Selena kanina. Napatingin siya sa kanyang pulso. Doon, sa ilalim ng mamahaling relo, ay ang kupas na asul na pulseras. Halos isang dekada na itong naroon. Isang paalala, isang sumpa. Humigpit ang kapit niya sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Selena. Bumalik siya. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon, bumalik siya na parang walang nangyari. Suot ang uniforme ng kanyang kumpanya na tila hinahamon siya. Ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ni Selena ay mas lalong lumitaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata mas malungkot ngayon. Ang kanyang ngiti, pilit. Ngunit siya pa rin iyon. Ang babaeng minahal niya ng higit sa kanyang buhay. Ang babaeng dumurog sa kanya. Flashback. 10 taon na ang nakalipas. Selena! Selena, Nina, nasaan ka? Tumakbo ang 18 taong gulang na si Aaron sa bawat sulok ng mansyon. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Puno ng kaba. Gabi na. Umuulan. 1 oras na siyang naghihintay sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang tagpuan. Pero hindi siya dumating. Pinuntahan niya ang silid nito sa quarters ng mga katulong. Kumatok siya. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang silid na walang laman. Ang kama ay maayos na. Ang maliit na aparador ay nakabukas at walang laman. Wala nang bakas ni Selena. Wala kahit isang litrato, isang piraso ng damit o isang mumunting alaala. Para siyang bula na biglang naglaho. Tumakbo siya palabas sa gitna ng malakas na ulan. Hindi alintana ang pagkabasa. Pinuntahan niya ang silid ni Aling Elena, ang ina ni Selena. Ganon din, walang laman. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Isang kamay na malaki at matigas. Aaron. Lumingon siya. Ang kanyang ama, si Don Ricardo Altamira, ay nakatayo sa likod niya. Ang mukha nito ay seryoso. Walang emosyon, gaya ng dati. Dad, nasaan sila? Nasaan si Selena? Nagmamakaawang tanong ng binata. Tinitigan siya ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay malamig. Wala na sila. Anong ibig niyong sabihin? Nahuli ang nanay niya. Droga. Maikli at direktang sagot ni Don Ricardo na tila nag-uulat lamang ng isang balita sa negosyo. Umalis sila. Sa kahihiyan, hindi na sila babalik. Gumuho ang mundo ni Aaron. Hindi po totoo yan. Mabait na tao si Aling Elena. Hindi mo kilala ang mga tao, anak. Sabi ng kanyang ama. Ang boses ay may halong pagkadismaya. Huwag mo nang sayangin ang panahon mo sa kanila. Hindi sila karapat-dapat sa'yo. Isang Altamira ka. Tandaan mo yan. Iniwan siyang nakatayo doon ni Don Ricardo. Basang-basa sa ulan. Basag na basag ang puso. Hindi niya matanggap. Pero ang katotohanang bigla na lang silang nawala ay isang patunay. Iniwan siya. Tinakasan siya. Ipinagpalit siya sa kahihiyan. Katapusan ng flashback.
Isang malakas na pagring ng cellphone ang gumising kay Aaron mula sa mapait na alaala. Napamura siya. Nakita niya ang pangalan sa screen. Isabela. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hello? Sagot niya. Ang boses ay mas malamig kaysa sa aircon ng sasakyan. Hi love! Kamusta ang flight mo? Masiglang bati ng babae sa kabilang linya. Si Isabela Montenegro, ang kanyang fiancé. It was fine. Tiring. Oh, I miss you already. Dinner tayo bukas, okay? May ipapakita ako sa'yo. It's about the wedding plans. Napahilot si Aaron sa kanyang sentido. Isabela, pagod ako. Pwede bang sa ibang araw na lang? Natahimik sandali ang kabilang linya. Is there something wrong, Aaron? You sound distant. Wala. Pagod lang talaga. Isang kasinungalingan. Ang isip niya ay lumilipad. Bumabalik sa eroplano, sa mga mata ni Selena. Sige na, I have to go. I'll call you. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at pinatay na ang tawag. Tinitigan niyang muli ang asul na pulseras. 10 taon. 10 taon ng mga tanong. 10 taon ng galit na itinago niya sa ilalim ng maskara ng pagiging perpektong anak at piloto. Ngayon, bumalik na ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. At hindi niya ito hahayaang makatakas muli. Kung noon ay wala siyang kapangyarihan, ngayon, hawak niya ang lahat. Kinuha niya muli ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng head ng Human Resources ng Altamira Air. Mr. Reyes, sabi niya nang may sumagot. Ang boses niya ay puno ng awtoridad. Walang bakas ng Aaron na nagmamakaawa sa ilalim ng ulan. I need a flight attendant transferred to my international routes. Effective immediately. Sa sino po, Kapitan? Her name is Selena. I want her on all my long-haul flights starting this month. Utos niya, hindi isang pakiusap. Understood? Yes, Captain. Understood. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Aaron sa kanyang upuan. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung makakatakas ka pa ngayon, Selena. Samantala, sa isang maliit na apartment sa Maynila, pagod na humiga si Selena sa kanyang kama. Nais lang niyang ipikit ang kanyang mga mata at isiping isang masamang panaginip lang ang lahat. Isang tunog mula sa kanyang cellphone ang pumukaw sa kanya. Isang email. Binuksan niya ito nang may kaba. Object. Updated flight schedule. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang binasa ang nilalaman. Isang listahan ng mga destinasyon para sa buong buwan. Paris, London, New York, Dubai. Magagandang lugar. Mga pangarap na destinasyon. Ngunit sa tabi ng bawat isa, sa ilalim ng hanay na Captain in Command, iisang pangalan lang ang paulit-ulit na nakasulat. Captain Aaron V. Altamira. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Ang pagod sa kanyang katawan ay napalitan ng lagim. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang dibdib na para siyang nalulunod. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang bitag at kalalapag pa lang niya, pero alam niyang nahuli na siya. Ang 14 na oras na biyahe papuntang Paris, ang pinakamahabang 14 na oras sa buhay ni Selena. Hindi dahil sa trabaho, sanay siya sa pagod. Ito ay dahil sa bawat minuto, nararamdaman niya ang mga mata ni Aaron Altamira na nakatutok sa kanya. Mula sa siwang ng pinto ng sabungan, sa mga pagkakataong lumalabas ito para mag-inat o kapag nagkukunwaring may kinukuha sa gali. Ang bawat tingin ay isang parusa. Ang bawat utos ay may pahiwatig. Flight attendant. Tawag nito sa intercom. Ang boses ay malinaw sa buong cabin. Magdala ka ng kape sa sabungan. Sumunod si Selena. Sa loob ng sabungan, maingat niyang inabot ang tasa sa co-pilot. Ngunit nang iaabot na niya ang tasa kay Aaron, bahagya itong gumalaw. Aksidenteng natapon ang mainit na kape
sa mamahalin nitong pantalon. Diyos ko po, pasensya na po, Kapitan. Mabilis na sabi ni Selena, nanginginig na kumuha ng tissue. Hindi ito umimik. Tinitigan lang siya nito ng malamig. Mag-ingat ka sa susunod, sabi lang nito. Ang boses ay walang emosyon, pero ang mga mata ay nag-aapoy. Alam ni Selena, sinadya niya iyon. Isang maliit na paraan para iparamdam sa kanya kung sino ang may kontrol. Pagdating nila sa Paris, ang buong crew ay dumiretso sa kanilang hotel. Ang tanging nasa isip ni Selena ay ang kanyang silid, ang malambot na kama, ang katahimikan, ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Habang nag-aantay sila sa lobby para sa kanilang mga susi, isang babae ang pumasok na tila nagmamay-ari ng lugar. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Naglakad ito diretso kay Aaron. Love! At sa harap ng buong crew, hinalikan nito si Aaron sa mga labi. Isang halik na matagal at mapang-angkin, napatigil ang lahat. Naramdaman ni Selena na tila sinampal siya. Ito si Isabella Montenegro, ang fiancé. Mas maganda sa personal kaysa sa mga larawan sa magasin. Isabella, what are you doing here? Tanong ni Aaron. Halatang nagulat. Ngunit hindi nito itinulak ang babae. Surprise! I missed you. At naisip ko, bakit hindi tayo mag-dinner dito sa Paris? I already made reservations for the entire crew. Sabi nito, ang matamis na ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata nang tumingin ito sa paligid at huminto sa direksyon ni Selena. Isang bangungot. Ito ay isang bangungot. Sa isang mamahaling restaurant malapit sa Eiffel Tower, nakaupo si Selena sa dulo ng mahabang lamesa, pinipilit na maging invisible. Ngunit si Isabella ay tila may radar para sa kanya. So kayo ang mga bagong flight attendants? Tanong ni Isabella sa lahat. Pero ang mga mata ay nakatuon kay Selena. It must be hard. Ang daming kompetisyon. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat ka talaga sa posisyon mo. 'Di ba? Na hindi ka lang basta pinulot kung saan. Naramdaman ni Selena ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang ibang crew ay nag-iwasan ng tingin, nagkunwaring abala sa kanilang pagkain. Tama ka, ma'am. Sagot ni Selena, pilit na pinapanatili ang propesyonal na tono. Lahat po kami ay dumaan sa mahigpit na training. Ngumiti si Isabella. That's good to hear. Kasi ang Altamira Air, it's a legacy. It's about class and reputation. Ayaw ni Tito Ricardo ng kahit anong mantsa sa pangalan ng pamilya. Tito Ricardo, Don Ricardo. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Selena. Hindi na niya kaya. Excuse me po, mahinang sabi niya. Tumayo. At hindi na lumingon pa. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa marating niya ang pampang ng Seine River. Ang mga ilaw ng Paris ay kumikinang sa madilim na tubig. Malamig ang hangin, o baka siya lang ang nilalamig. Doon, sa ilalim ng mga bituin ng Paris, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bakit ganito kasakit? Akala niya ayos na siya. Akala niya matibay na siya. Ngunit isang tingin lang mula kay Aaron, isang salita lang mula sa fiancé nito, at lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Hindi ka dapat umalis mag-isa. Napapitlag si Selena at mabilis na pinunasan ng kanyang mga luha. Nakatayo si Aaron ilang talampakan mula sa kanya. Ang liwanag mula sa isang poste ay nagbigay anino sa kanyang mukha, ngunit nakikita pa rin niya ang bagsik sa kanyang mga mata. Bumalik na po tayo sa hotel, sir, sabi niya. Yumuko para iwasan ang kanyang tingin. Huwag mo akong tawaging sir, madiin niyang sabi. Humakbang palapit. Para tayong hindi magkakilala. Hindi na po tayo magkakilala, sagot ni Selena. Ang boses ay nanginginig.
Isang hakbang pa. Talaga? Kaya ba hanggang ngayon, suot ko pa rin to? Itinaas niya ang kanyang pulso. Ipinakita ang asul na pulseras. Napaatras si Selena. Itapon mo na yan. Matagal na yan. Wala na yang kwenta. Wala nang kwenta? Tumawa si Aaron ng mapait. Ganon din ba kami? Ang lahat ng pinagsamahan natin, wala na lang kwenta kaya bigla ka na lang umalis? Nasa harap na niya ito ngayon. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa magkabilang balikat. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at sakit. Bakit ka umalis, Selena? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng 10 taon ng paghihintay. Tumingala si Selena. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang sakit na siya mismo ang may gawa. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang saktan ito ng todo para tigilan na siya nito. Para iligtas ito. Buong lakas niyang itinulak si Aaron palayo. Dahil hindi kita mahal, Aaron, hindi kailanman. Sapat na ba yon? Shashum. Dahil hindi kita mahal, Aaron, hindi kailanman. Ang mga salitang yon ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Aaron. Kahit na nakabalik na siya sa Maynila, kahit na nakaupo siya sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina sa pinakatuktok ng Altamira Building, ang boses ni Selena ay mas malinaw pa kaysa sa ugong ng aircon. Hindi kita mahal. Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Ang bahaging iyon ay ang nasaktang binatilyo na iniwan sa gitna ng ulan. Ang paniniwala sa kasinungalingang iyon ay mas madali, mas simple. Kung hindi siya nito mahal, kung gayon ang lahat ay kasalanan nito. At ang galit niya ay may dahilan. Pero may isang bahagi sa kanya, isang maliit at desperadong tinig na sumisigaw na hindi iyon totoo. Hindi niya makalimutan ang mga maluha sa mata nito habang sinasabi ang mga salitang iyon. Ang panginginig ng mga labi nito, ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Selena ay kasing tindi ng sakit na naramdaman niya. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Hindi siya makapagtrabaho. Ang mga papeles sa kanyang lamesa ay tila lumulutang lang. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tanaw ang buong syudad. Ang imperyong binuo ng kanyang ama. Ang imperyong ipapamana sa kanya. Isang Altamira ka. Tandaan mo yan. Naalala niya ang kanyang ina. Si Doña Gabriela. Isang mabuti at tahimik na babae na namaya pa 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa sakit sa puso, mahal na mahal nito si Selena. Itinuring niya itong parang sariling anak. Posible bang hindi man lang ito nasaktan nang bigla silang umalis? Posible bang naniwala lang ito basta-basta sa kwento ni Don Ricardo? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Naglakad siya papunta sa isang maliit na pinto sa gilid ng kanyang opisina. Ito ay isang private storage room kung saan nakalagay ang ilang mga personal na gamit na hindi niya maiwan sa mansyon. Dito rin niya itinago ang ilang mga kahon ng gamit ng kanyang ina. Binuksan niya ang ilaw. Amoy ng alikabok at mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. Hinanap niya ang isang kahon na may markang GA Personal. Binuksan niya ito. Mga lumang album ng litrato, mga sulat, mga paboritong libro. Ngumiti siya ng mapait nang makita ang isang litrato nila ni Selena noong mga bata pa sila, kasama ang kanyang ina sa hardin. Sa ilalim ng mga album, may isang folder na puno ng mga resibo at bank statement. Walang partikular na hinahanap si Aaron. Gusto niya lang maramdaman na malapit siya sa kanyang ina. Ngunit isang bagay ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang serye ng mga resibo ng money transfer. Linggo-linggo. Parehong halaga. Papunta sa isang St. Jude Provincial Hospital. Napakunot ang kanyang noo. Wala silang kamag-anak sa probinsyang yon. Bakit magpapadala ng pera ang kanyang ina doon? Tiningnan niya ang petsa ng unang resibo.
Ang puso ni Aaron ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang petsa. Iyon ang linggo kung kailan nawala sina Selena. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga resibo. Nagpatuloy ito, buwan-buwan, taon-taon. Huminto lang ito 5 taon na ang nakalipas. Ang petsa kung kailan namatay ang kanyang ina. Isang pangalan ang nakasulat sa ilalim ng attention to. Isang pangalan na hindi niya kilala. Hindi ito nagkakataon lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na hinanap ang numero ng St. Jude Provincial Hospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay. St. Jude Hospital, good morning. Good morning, sabi ni Aaron, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa isang pasyente. Matagal na ito. Mga 10 taon na ang nakalipas. I'm sorry, sir, but we cannot disclose patient information over the phone due to confidentiality policies. Kahit pangalan lang, Elena de los Santos. Binanggit niya ang pangalan ng ina ni Selena. I'm sorry, sir. Hindi po talaga pwede. Napamura si Aaron sa kanyang isipan. Kung pupunta ako dyan, I'm a relative. Malayo pa ang biyahe ko. Kailangan niyo pa rin pong magpakita ng patunay, sir. At kung matagal na po ang record, baka nasa archives na. Sige, salamat. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Bakit magpapadala ng pera ang kanyang ina sa isang ospital para sa nanay ni Selena kung ayon sa kanyang ama ay isa itong kriminal na tumakas? Hindi tama. May mali sa kwento. Isinara niya ang kahon, ang kanyang desisyon ay buo na. Pupuntahan niya ang ospital na yon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang wallet. Handa na siyang umalis. Handa nang basagin ang mga kasinungalingang bumalot sa buhay niya sa loob ng 10 taon. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina, muntik na siyang mapaatras. Nakatayo doon ang kanyang ama, si Don Ricardo Altamira. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Saan ka pupunta, anak? Tanong nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. At bakit mo hinahanap ang impormasyon tungkol sa isang patay na? Ang katahimikan sa maliit na apartment ni Selena ay biglang pinunit ng isang matinis na pagring ng cellphone. Ngunit hindi ito ang pamilyar na tunog ng kanyang telepono. Ito ay isang luma, mumurahing burner phone na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Isang teleponong hindi niya inaasahang tutunog pang mula. Nanlamig ang buong katawan niya. Nanginginig niyang kinuha ang telepono. Isang unknown number ang tumatawag. Alam na niya kung sino ito. Huminga siya nang malalim bago sagutin. Hello? Matagal na rin tayong hindi nag-uusap, iha. Ang boses, malamig, walang emosyon, puno ng kapangyarihan. Ang boses na nagbigay sa kanya ng mga bangungot sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Don Ricardo Altamira. Ano po ang kailangan ninyo? Nauutal niyang tanong. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Simple lang. Isang paalala. Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Tandaan mo kung bakit ka umalis. Lumayo ka sa anak ko. Napahigpit ang hawak ni Selena sa telepono. Wala po akong ginagawa. Nagtatrabaho lang po ako. Talaga? Ang pagtatrabaho ba ngayon ay kasama na ang pakikipag-date sa Paris? Naramdaman ni Selena na tila nawalan siya ng hangin. Alam nito. Paano? May mga mata at tainga ito kahit saan. Ang anino ni Don Ricardo ay napakahaba. Kayang abutin kahit ang kabilang panig ng mundo. Aksidente lang po yon. Hindi na mauulit. Mabuti kung ganon. Dahil alam mo kung ano ang nakataya dito. 'Di ba? Ang buhay ng nanay mo. Isang tawag ko lang, Selena. Isang tawag lang sa ospital. At lahat ng tulong na natatanggap ninyo ay mawawala na parang bula. Ang banta ay malinaw.
at mabigat. Opo, naiintindihan ko po. Halos pabulong na sabi ni Selena, pinipigilan ng hikbi. Good. Manatili ka sa lugar mo. Click. Nawala ang tawag. Binitawan ni Selena ang telepono na para siyang napaso. Napaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang takot na akala niya ay nailibing na niya ay bumalik. Mas matindi, mas nakakasakal. Flashback. 10 taon na ang nakalipas. Nakatayo ang 17 taong gulang na si Selena sa gitna ng malawak na opisina ni Don Ricardo. Ang bawat muebles ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Sa harap niya, sa likod ng isang malaking lamesa na gawa sa mahogany, ay si Don Ricardo. Kalmado, nakakatakot. May cancer ang nanay mo, Selena. Sabi nito, hindi isang tanong. Stage 3. Alam kong alam mo na. Tumangulang si Selena, hindi makapagsalita. Naglapag si Don Ricardo ng 2 folders sa lamesa. May 2 kang pagpipilian. Binuksan nito ang unang folder. Isang police report, isang litrato ng shabu, at ang pangalan ng kanyang ina. Ito ang unang pagpipilian. Itutuloy ko ang kaso. Makukulong ang nanay mo. At doon na siya mamamatay, mag-isa, sa loob ng isang malamig na selda. At ikaw, hinding-hindi ka na makakalapit pa sa pamilya ko. Naramdaman ni Selena ang paninikip ng kanyang dibdib. Binuksan nito ang pangalawang folder. Mga papeles mula sa isang bangko. Isang kasunduan. Ito ang pangalawa. Aatrasin ko ang kaso. Sasabihin kong nagkamali lang ang mga tauhan ko. Sasagutin ko ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ng nanay mo. Chemotherapy, mga gamot, pribadong kwarto, lahat. Mabibigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Tumingin si Selena. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Ngunit alam niyang may kapalit. Laging may kapalit. Anong kapalit? Tinitigan siya ni Don Ricardo. Ikaw. Kayo. Aalis kayo. Ngayong gabi. Walang paalam. Walang kahit anong salita kay Aaron. Maglalaho kayo. At hinding-hindi na kayo babalik. Hinding-hindi mo nakakausapin ang anak ko. Sa isip niya, isa kayong kahihiyan na tumakas. Mas madali para sa kanya na magalit kaysa masaktan. Ito ang paraan para protektahan mo siya. Gumuho ang mundo ni Selena. Ang pag-asa ay naging abo. Katapusan ng flashback. Bumalik si Selena sa kasalukuyan, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang pagpipilian noon ay hindi isang tunay na pagpipilian. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang gawin ang lahat para hindi na sila mag-cruise muli ng landas ni Aaron. Kinabukasan, sa kanyang flight papuntang Dubai, sinadya niyang magkamali. Ibinigay niya ang maling anunsyo sa mga pasahero. Nagkamali siya sa pagbilang ng mga inumin, mga maliliit na bagay, pero sapat na para mapansin ng head flight attendant. Pagbalik nila sa Maynila, ipinatawag siya. Isang formal na reprimand. Isa pang pagkakamali, Selena, at masususpindi ka. Babala ng kanyang superior. Iyon mismo ang gusto niya. Ngunit ang plano niya ay hindi nangyari ayon sa inaasahan. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan para sa kanyang ina, isang malakas na katok ang narinig niya sa pinto. Nagtaka siya. Wala siyang inaasahang bisita. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Nakatayo sa labas si Aaron. Basang-basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang kanyang damit ay nakadikit sa kanyang katawan. Ngunit hindi ang itsura niya ang nakapagpatigil sa paghinga ni Selena. Ito ay ang kanyang mga mata. Wala na ang galit. Wala na ang lamig. Ang nakikita niya ngayon ay purong desperasyon at sakit. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako naniniwala sa iyo, Selena. Sabi ni Aaron, ang boses ay pagod at basag. Alam kong may tinatago ka. Sinubukan ni Selena
na isara ang pinto. "Umalis ka na, Aaron. Pakiusap." Ngunit hinarangan niya ito ng kanyang kamay. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Tungkol sa nanay mo, sa ospital, sa lahat." Paano? Paano niya nalaman? Ang isip ni Selena ay nagkagulo. Kailangan niyang paalisin si Aaron bago pa may makakita sa kanila, bago pa makarating kay Don Ricardo. "Wala kang alam." Sigaw niya itinutulak ang pinto. "Sino yan, anak?" Isang mahinang boses ang nagmula sa likuran ni Selena. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may sala ang kanyang ina, si Aling Elena. Mukha itong mahina. Ang buhok ay manipis na dahil sa chemotherapy, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Napatigil si Aaron. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay mula sa pinto. Tinitigan niya si Aling Elena. Ang babaeng sinabi ng kanyang ama na isang kriminal na tumakas at nagtago sa kahihiyan. Nakatayo, dito mismo, sa kanyang harapan. Nakatitig lang si Aaron. Ang isip niya ay hindi maiproseso ang nakikita. Si Aling Elena. Buhay. Nakatayo. Hindi isang takas na nagtatago sa kahihiyan. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Selena. Mabilis nitong itinulak ang pinto at isinara ito ng malakas. Narinig niya ang paglock nito. "Selena! Buksan mo to! Selena!" Sigaw niya. Kinakalampag ang pinto. Ngunit walang sumasagot. Nanatili siyang nakatayo sa labas, sa gitna ng umuulan, basang-basa. Pero hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng katotohanang nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Sinungaling. Ang kanyang ama. Nagsinungaling ito sa kanya. Hindi na siya nag-isip pa. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang mga gulong ay umikit sa basang kalsada. May isang lugar lang siyang kailangang puntahan. Ang biyahe papuntang probinsya ay mahaba at nakakapagod. Ngunit hindi ininda ni Aaron ang pagod. Ang adrenaline at galit ang nagpatuloy sa kanya. Pagdating niya sa St. Jude Provincial Hospital, isang maliit at lumang gusali, diretso siyang nagtanong sa information desk. Gaya ng inaasahan, hindi siya binigyan ng impormasyon, ngunit hindi siya sumuko. "Sino ang pinakamatagal ng nurse dito?" tanong niya. Itinuro siya sa isang maliit na opisina. Doon, nakilala niya si Nurse Lydia, isang babaeng nasa mga huling taon na ng kanyang serbisyo. Ang muka ay puno ng mga linya ng karanasan at kabaitan. "Ano po ang maitutulong ko sa iyo, iho?" "Gusto ko po sanang malaman ang tungkol sa isang pasyente. Si Elena de los Santos po." Sabi ni Aaron, sinubukang maging magalang. Nag-alinlangan ng nurse. "Pasensya na pero..." "Galing po sa pamilya Altamira." Pagputol ni Aaron, inilabas ang kanyang ID. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng nurse. Ang pangalan niya ay may bigat, may kapangyarihan. "Ang nanay ko po, si Gabriela Altamira. Siya po ang nagpapadala ng tulong pinansyal noon." Bumuntong hininga si Nurse Lydia, tila nag-aalis ng isang mabigat na pasanin. "Si Doña Gabriela, napakabuting tao. Naaalala ko pa siya. At si Aling Elena." Umupo ang nurse, kawawang babae. Bigla na lang siyang dumating dito, 10 taon na ang nakalipas, kasama ang kanyang anak na babae. May malubhang cancer, walang pera, walang-wala. Pero ilang araw lang, isang tawag ang natanggap namin mula sa opisina ng mga Altamira. Sasagutin daw nila ang lahat. Basta't ilihim lang namin. Walang pwedeng makaalam. "Bakit kailangang ilihim?" tanong ni Aaron. Ang puso niya ay kumakabog. Nagkibit balikat si Nurse Lydia. "Hindi namin alam." Ang sabi lang, para daw sa seguridad ng pamilya. Mabait na bata ang anak niya, si Selena. Siya ang nag-alaga sa nanay niya. Huminto siya sa pag-aaral para magtrabaho sa isang karinderya dito, para lang may pambili sila ng pagkain. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, nandito siya sa ospital,
Binabantayan ng nanay niya. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Aaron. Si Selena, ang babaeng inakala niyang nagpakasasa sa kalayaan, ay naghihirap pala, nag-iisa. Pero ang sabi sa akin, tumakas sila dahil sa kaso. Droga? Napailing si Nurse Lydia. Droga? Imposible. Napakabuting tao ni Aling Elena. At isa pa, may isang kwento akong narinig mula sa isang driver ng ambulansya noon. Ano po iyon? Nung araw daw na dinala dito si Aling Elena, may kasama silang isang lalaki. Taga-mansyon din daw ninyo. Isang driver, mukhang balisa. Siya raw ang nag-ayos ng lahat. At pagkatapos ng ilang linggo, nabalitaan na lang namin. Patay na. Patay? Oo, aksidente daw. Nahulog sa isang bangin ang sinasakyan niyang kotse. Kakaiba nga, kasi pagkatapos niyang tulungan si Aling Elena, bigla siyang naaksidente. Isang malamig na agos ang gumapang sa gulugod ni Aaron. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama kanina. Bakit mo hinahanap ang impormasyon tungkol sa isang patay na? Hindi si Aling Elena ang tinutukoy nito. Ang driver. Saan po siya nakalibing? Tanong ni Aaron. Ang boses ay halos hindi na marinig. Itinuro ni Nurse Lydia ang direksyon ng pampublikong sementeryo ng bayan. Ang sementeryo ay tahimik. Tanging ang kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig. Sa tulong ng tagapag-alaga, nahanap ni Aaron ang puntod. Luma na ito, bahagyang natatakpan ng damo. Gregorio Gorio Reyes, rest in peace Gorio, ang driver nila noon. Isang taong palangiti at laging nagbibigay sa kanya ng candy noong bata pa siya. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang napakapangit at napakasama. Ang kaso ng droga ay isang gawa-gawa, isang frame-up. Ang driver na si Gorio, ang tumulong sa kanyang ama na itago sina Selena. Ang aksidente ay hindi isang aksidente. Ito ay para patahimikin ang nag-iisang saksi. Ang kanyang ama, si Don Ricardo Altamira, ang taong tinitingala niya, ay hindi lang isang sinungaling, isa siyang halimaw. Isang halimaw na kayang sirain ang buhay ng mga inosenteng tao para lang maprotektahan ang pangalan ng pamilya at para mailayo siya sa babaeng mahal niya. Napasuntok si Aaron sa puno sa tabi niya. Hindi na alintana ang sakit. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ang pagsisisi, ang galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang text message ang pumasok mula kay Isabella. Love, I'm trying on wedding gowns. I'll send you a picture. Let's announce the wedding date soon, okay? I love you. Kasama ng text ay isang litrato ni Isabella. Nakangiti. Suot ang isang magandang puting bestida. Ang realidad ay sumampal sa kanya ng malakas. Ang kasal. Ang fiancé niya. Ang buhay na binuo ng kanyang ama para sa kanya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. At si Selena, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng hinusgahan niya, ay ang nag-iisang biktima sa lahat ng ito. Ang pagkatok ni Aaron sa pinto nila nung gabing iyon ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isip ni Aling Elena. Ngunit pinilit siyang kumbinsihin ni Selena na isa lang iyong nagkamaling delivery boy. Hindi niya alam kung naniwala ang ina. Pero hindi na ito nagtanong pa. Kinabukasan, pumasok si Selena sa trabaho na may mabigat na dibdib. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga pasahero ay isang kasinungalingan. Ang bawat "have a nice flight" ay parang lason sa kanyang dila. Paano nalaman ni Aaron? At ano ang gagawin nito ngayong alam na niya? Hindi niya namalayan. Ang sagot ay mas mabilis na darating kaysa sa inaasahan niya. At hindi ito magmumula kay Aaron. Pagkalapag nila, mula sa isang maikling biyahe papuntang Hong Kong, isang email ang naghihintay sa kanya.
Galing sa Human Resources. Subject, Notice of Termination. Nalamig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nilalaman. Dear Ms. De Los Santos, this is to inform you that your employment with Altamira Air is terminated, effective immediately. A recent internal review has revealed a serious ethical breach and misrepresentation during your application process. Hindi na niya tinapos basahin. Ethical breach? Misrepresentation? Anong ibig sabihin nito? Wala siyang ginawang masama. Nagsinungaling ba siya sa application niya? Hindi. Ngunit alam niya kung ano ang tunay na dahilan. Don Ricardo. Nalaman nitong nagpunta si Aaron sa apartment nila. Ito ang ganti. Ito ang parusa sa pagsuway niya. Napaupo siya sa isang bench sa crew lounge. Ang cellphone ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang pangarap niya, ang trabahong pinaghirapan niya, ang nag-iisang disenteng pinagkukunan niya ng kita. Wala na. Tila hindi pa sapat iyon. Habang nag-aayos siya ng kanyang locker para kunin ang kanyang mga gamit sa huling pagkakataon, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang numero mula sa St. Jude Provincial Hospital. Hello, si Selena De Los Santos po ito. Good morning, Ma'am Selena. Sabi ng pamilyar na boses ng accounting clerk. Tumatawag lang po ako para ipaalam sa inyo. May pagbabago po sa account ng nanay ninyo. Anong pagbabago po? Kinakabahang tanong ni Selena. Ang anonymous benefactor po na sumasagot sa lahat ng gastusin ni Mrs. De Los Santos, nag-pull out na po sila ng funding. Effective today. Ibig sabihin po, simula bukas, ang mga gamot po para sa chemotherapy at ang bayad sa kwarto ay hindi na po covered. Bagsak. Gumuho ang sahig na tinatapakan ni Selena. Nawalan siya ng trabaho at ngayon, nawalan ng tulong pinansyal ang kanyang ina. Paano na ang gamutan nito? Ang mga gamot ay napakamahal. Hindi niya iyon kakayanin, lalo na't wala na siyang trabaho. Napatingin siya sa paligid. Ang mga dati niyang kasamahan ay nagbubulungan, nakatingin sa kanya ng may awa. Ang balita ay mabilis kumalat. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at lumabas. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo sa gusaling iyon ay isang hakbang palayo sa kanyang mga pangarap. Pag-uwi niya sa apartment, nadatnan niya ang kanyang ina na nanonood ng telebisyon. Ngumiti ito nang makita siya. Isang nangiting nagpadurog sa puso ni Selena. Paano niya sasabihin dito? Anak, ang aga mo yata? Pumilit ngumiti si Selena. May inayos lang po. Magpahinga na po kayo, Nay. Ako na po ang maghahanda ng hapunan. Habang naghihiwa siya ng gulay sa kusina, doon bumuhos ang kanyang mga luha. Tahimik. Ayaw niyang marinig ng ina. Ang bawat patak ay simbolo ng kanyang kabiguan. Bigla, tumunog ang burner phone, ang telepono ni Don Ricardo. Sinagot niya ito. Nakikita mo na, iha. Sabi ng malamig na boses. Ito ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Simple lang ang utos ko. Lumayo ka, pero matigas ang ulo mo. Hayop ka! Hindi na napigilan ni Selena ang galit. Bakit kailangan mong idamay ang nanay ko? Wala siyang kasalanan. Lahat ng malapit sa iyo ay madadamay, Selena, hanggat isa ka pa ring banta sa pamilya ko. Huminga ito ng malalim. Pero mabait ako. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aalis ako ng bansa bukas. May business trip. Pagbalik ko, gusto kong wala ka na. Maglaho kang muli. Kung gagawin mo yan, ibabalik ko ang pondo para sa nanay mo. Pero sa oras na makita pa kita ulit, kahit anino mo, sisiguraduhin kong sa kulungan na kayo pupulutin ng nanay mo. Click! Ibinaba nito ang tawag. Wala na siyang pagpipilian. Natrap siya. Dinala siya ni Don Ricardo sa isang sulok kung saan wala na siyang matatakbuhan. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kinuha ang isang lumang maleta. Muli. Aalis siyang muli. Tatakas. Ito na ang buhay niya. Isang walang katapusang pagtakbo. Habang inilalagay niya ang kanyang mga damit sa maleta,
Isang malakas na katok ang narinig niya sa pinto. Sino na naman ito? Ang may-ari ba ng apartment para paalisin sila? Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Si Aaron. Nakatayo siya doon, hindi nabasa ng ulan. Ngunit ang mga mata niya ay tila dinaanan ng isang bagyo. Puno ng pagsisisi, puno ng sakit, puno ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Selena. Pagmamahal. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa maletang nakabukas sa kanyang likuran. Aalis ka? Mahinang tanong nito. Tumango si Selena, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Huwag, pakiusap ni Aaron. Humakbang ito palapit. Ang mga kamay ay marahang hinawakan ng kanyang mga braso. Huwag kang umalis. Hindi na ulit. Wala na akong pagpipilian, Aaron. Meron. Sabi nito, ang boses ay puno ng determinasyon. Ako. Nandito na ako. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Selena, patawarin mo ako. Para sa lahat. Sa 10 taon ng kasinungalingan. Sa sakit na idinulot ko sa'yo. Sa lahat. Huminga ito ng malalim. Hayaan mo akong itama ang lahat. Hindi na hinintay ni Aaron ang sagot ni Selena. Kinuha niya ang cellphone nito, hinanap ang numero ni Don Ricardo at hinarangan ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang burner phone at binato ito sa pader hanggang sa magkapira-piraso. Hindi ka na niya guguluhin pa, sabi ni Aaron. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Mag-empake kayo ni Tita Elena. Aalis kayo dito. Ililipat ko kayo sa isang lugar na ligtas. Nagtitiwalang sumunod si Selena. Sa loob ng 1 oras, dinala ni Aaron ang mag-ina sa isang fully furnished condominium unit sa Makati na pag-aari niya. Isang lugar na walang sinuman ang nakakaalam. Manatili kayo dito. Huwag kayong lalabas. Huwag kayong sasagot sa kahit sinong hindi ninyo kilala. Ako na ang bahala sa lahat, sabi niya bago umalis. Sa pintuan, humarap siya kay Selena. Hinawakan niya ang pisngi nito. Pangako, babalikan kita. At umalis siya. Dala ang isang misyon. Ang mansyon ng mga Altamira ay tahimik nang dumating si Aaron. Ngunit ito ay isang katahimikang nakakabingi. Nadatnan niya ang kanyang ama sa library, nagbabasa ng dyaryo, na tila walang anumang nangyari. Sa tabi nito, sa sofa, ay si Isabela, abala sa pagtingin sa isang wedding magazine. Good evening! Malamig na bati ni Aaron. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Tumingin si Don Ricardo mula sa kanyang dyaryo. Aaron, maaga ka. Kamusta ang araw mo? Nalaman ko na ang lahat, direktang sabi ni Aaron. Natigilan si Don Ricardo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dyaryo. Maging si Isabela ay napahinto at napatingin sa kanila, nararamdaman ang tensyon. Anong lahat ang tinutukoy mo? Kalmadong tanong ng kanyang ama. Ang kasinungalingan, sagot ni Aaron. Ang bawat salita ay may diin. Ang panggagamot kay Tita Elena. Ang frame-up. Ang driver na siguryo. 10 taon. 10 taon ninyo akong ginawang tanga. Tumayo si Don Ricardo. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng galit. Ginawa ko ang dapat gawin para protektahan ka. Para protektahan ang pamilyang ito mula sa isang iskandalo. Anong iskandalo? Ang magmahal ng isang babaeng hindi kasing yaman natin. Yan ba ang iskandalo? Tumawa si Aaron ng mapait. Ang totoong iskandalo dito ay kayo, Dad. Ang mga krimen na ginawa ninyo para lang mapanatili ang malinis na pangalan ninyo. Aaron, love, calm down, sabi ni Isabela. Tumatayo at lumalapit kay Aaron. Sinusubukang hawakan ang braso nito. Iwinaksi ni Aaron ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan, Isabela. Tapos na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. What? Anong sinasabi mo? Dahil lang ba sa babaeng yon?
Sa anak ng katulong? May pangalan siya, Selena. At oo, dahil sa kanya, dahil sa katotohanan, hindi ako magpapakasal sa isang taong bahagi ng kasinungalingang ito. Wala kang utang na loob, sigaw ni Don Ricardo, ang muka ay namumula na sa galit. Binigay ko sa iyo ang lahat, itong buhay na to, at ito ang isusukli mo sa akin? Sa gitna ng sigawan, isang boses ang pumutol sa lahat. Ricardo, tama na. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Doña Gabriela, ang ina ni Aaron, na dapat sana ay nasa kwarto na nito para magpahinga. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ang mga kamay ay nanginginig. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakita ni Aaron na tumayo laban sa kanyang ama. Gabriela, bumalik ka sa kwarto mo. Huwag kang makialam dito. Utos ni Don Ricardo. Ngunit hindi natinag si Doña Gabriela. Naglakad ito papasok, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang asawa. Hindi. Buong buhay kitang sinunod, Ricardo. Nanahimik ako sa mga kasinungalingan mo. Nanahimik ako nang paalisin mo sina Elena at Selena, kahit alam kong mabubuting tao sila. Nanahimik ako dahil sa takot, pero hindi na ngayon. Humarap siya kay Aaron. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Dapat noon ko pa sinabi sa iyo ang totoo. Iyon na ang huling piraso na kailangan ni Aaron. Maging ang kanyang ina ay naging biktima ng takot na nilikha ng kanyang ama. Salamat, ma. Mahinang sabi niya. Humarap siyang muli kay Don Ricardo. Ang kanyang desisyon ay, pinal na. Aalis na ako. Ibibigay ko ang posisyon ko sa kumpanya. Tatalikuran ko ang pangalang Altamira. Ayokong maging bahagi ng madumi ninyong mundo. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang nakakakilabot. Sa tingin mo ganun kadali? Hawak ko ang lahat, Aaron. Ang buong industriya, ang mga koneksyon. Sa oras na umalis ka, sa pamamahay na to. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay nanglilisik. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalipad kailanman. Ang banta ni Don Ricardo ay hindi biro. Kinabukasan nakatanggap si Aaron ng isang formal na abiso mula sa Civil Aviation Authority. Ang kanyang lisensya bilang piloto ay pansamantalang sinuspinde habang may iniimbestigahan na isang anonymous tip tungkol sa kanyang mental fitness to fly. Isang gawa-gawang kaso. Isang paraan para hindi siya makaalis. Isang paraan para ipakita kung gaano kahaba ang galamay ni Don Ricardo. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi nag-iisa si Aaron. Anong gagawin natin? Tanong ni Selena, puno ng pag-aalala. Magkasama sila sa condominium unit, kasama si Aling Elena na nagpapahinga sa kwarto. Hinawakan ni Aaron ang kanyang mga kamay. Lalaban tayo, pero hindi sa paraan niya. Gagamitin natin ang katotohanan. Nang mga sumunod na araw, ang condominium unit ay naging kanilang war room. Ang unang taong tinawagan ni Aaron ay ang kanyang ina. Sa kabila ng takot, pumayag si Doña Gabriela na tulungan sila. Lihim siyang kumuha ng mga dokumento mula sa opisina ni Don Ricardo. Mga bank record, mga logbook ng mga sasakyan noong araw na naaksidente si Gorio. Mga patunay na mag-uugnay sa kanyang ama sa lahat. Nagkamali akong nanahimik noon, Selena. Sabi ni Doña Gabriela kay Selena sa isang video call. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong bumawi sa inyo ng nanay mo. Napaluha si Selena. Salamat po, tita. Maraming salamat po. Ang babaeng kinatatakutan niyang masaktan noon ay Asho. Ang siya palang magiging pinakamalakas nilang kakampi. Habang ang kanyang ina ay kumukuha ng ebidensya mula sa loob, si Aaron naman ay naghahanap ng mga taong maaaring tumestigo. Pumalik siya sa probinsya at kinausap si Nurse Lydia, na buong tapang na pumayag na magbigay ng sinumpaang salaysay. Hinanap din niya ang pamilya ng yumaong driver na si Gorio.
na matagal nang naghihinala na hindi aksidente ang nangyari. Maging ang ilan sa mga pinakamatatandang katulong sa mansyon na may utang na loob kay Aling Elena ay pumayag na magsalita. Si Selena ang naging sandigan ni Aaron. Siya ang nag-organisa ng lahat ng dokumento. Siya ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Aaron kapag ito ay pinanghihinaan na ng loob. Sa kanilang pagtutulungan, ang mga pader na naghiwalay sa kanila sa loob ng isang dekada ay unti-unting gumuho. Isang gabi, habang abala sila sa pag-scan ng mga dokumento, napatigil si Aaron. Tinitigan niya si Selena. Sa kabila ng stress at pagod, nakikita niya ang babaeng minahal niya. Matapang, matalino, at may pusong puno ng pagmamahal. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang asul na pulseras. Kupas na ito at marupok na. Inabot niya ito kay Selena. "Sa'yo na to." Mahinang sabi niya. "Bakit mo pa to tinago?" Tanong ni Selena habang marahan itong isinusuot sa kanyang pulso. "Dahil ito lang ang natirang totoo sa buhay ko noon." Sagot ni Aaron, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. "Para sa'yo talaga to. Noon at ngayon." Hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Dahan-dahan, ang kanilang mga mukha ay naglapit at sa gitna ng mga papel ng ebidensya at mga anino ng nakaraan, sila ay naghalikan. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pagbabalik loob, ng pagpapatawad, at ng isang pangakong hindi na sila muling maghihiwalay pa. Dala ang lahat ng kanilang nakalap na ebidensya, nagpunta sila sa isang respetadong law firm. Mula doon, isinumite nila ang kaso, hindi lamang sa Civil Aviation Authority, kundi pati na rin sa Board of Directors ng Altamira Air, na karamihan ay hindi alam ang madilim na gawain ni Don Ricardo. Bago ang araw ng mahalagang board meeting, pinuntahan ni Selena si Aaron sa balkonahe ng unit. "Natatakot ako, Aaron," pag-amin niya. Niyakap siya ni Aaron mula sa likuran. "Ako rin. Pero sa pagkakataong ito, magkasama tayong matatakot at magkasama tayong lalaban." Sumandal si Selena sa dibdib ni Aaron, tanaw ang mga ilaw ng syudad. "Mananalo tayo. Mananalo tayo," pag-uulit ni Aaron. Kinabukasan, habang papunta sila sa meeting, isang tawag ang natanggap ni Doña Gabriela. Nanginginig ang kanyang boses. "Aaron, ang papa mo." "Anong nangyari, ma?" "Inatake sa puso. Isinugod siya sa ospital. Natanggap niya ang subpena mula sa korte at ang notice para sa emergency board meeting." Nakatayo si Aaron sa labas ng ICU, pinagmamasdan ng kanyang ama sa likod ng salamin. Si Don Ricardo Altamira, ang taong tila Diyos, sa kanyang paningin noon, ay nakahiga na ngayon, napapalibutan ng mga makina na tumutulong sa kanyang paghinga. Ang kapangyarihan, ang tapang, ang anino na bumalot sa buhay niya, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang matandang lalaking mahina at talunan. Walang galit na nararamdaman si Aaron. Wala ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Ang anino ay wala na. "Aaron," lumingon siya. Ang kanyang ina, si Doña Gabriela, ay lumapit sa kanya. Sa kabila ng pamumugto ng mga mata, may bagong lakas sa kanyang tindig. "Tapos na ang board meeting. Ikaw na ang bagong CEO ng Altamira Air." Tumangulang si Aaron. Hindi ito isang tagumpay. Isa itong responsibilidad. Isang pagkakataon para itama ang lahat ng pagkakamali ng kanyang ama. "Siya na ang bahala sa sarili niya, ma," sabi ni Aaron, tumalikod na mula sa salamin. Tayo naman ang magsimula. Makalipas ang 3 taon, nakatayo si Selena sa isang entablado. Suot ang isang itim na toga. Hawak niya ang isang diploma, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Management. Sa gitna ng mga palakpakan, isang tao lang ang hinahanap ng kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng mga manonood, nakatayo si Aaron, nakangiti.
Isang ngiting abot hanggang sa mga mata, puno ng pagmamalaki. Sa tabi niya, malusog at masaya, ay si Aling Elena at sa kabilang tabi ay si Doña Gabriela. Ang dalawang ina nila, magkaibigan na ngayon, ay parehong lumuluha sa tuwa. Sa ilalim ng pamumuno ni Aaron, ang Altamira Air ay nagbago. Nagkaroon ng mga bagong polisiya para sa mga empleyado, mas maraming benepisyo at isang foundation para tulungan ang mga pamilyang may sakit na cancer. Ang pangalan ng kumpanya na minsan ay sumisimbolo sa sakit ay naging simbolo na ngayon ng pag-asa. Hindi na siya bumalik sa pagiging flight attendant. Sa halip, sa tulong ni Aaron, tinapos niya ang kanyang pag-aaral. Ngayon, handa na siyang harapin ang isang bagong kabanata. Pagkatapos ng seremonya, sinalubong siya ni Aaron ng isang mahigpit na yakap. "Congratulations, Miss De Los Santos," bulong nito sa kanyang tainga. "May isa pa akong sorpresa para sa'yo." Dinala ni Aaron si Selena sa isang pribadong hangar. Sa loob, isang maliit na eroplanong Cessna ang naghihintay. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Selena. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. "Sa isang lugar na pamilyar," sagot ni Aaron. Siya mismo ang nagpalipad ng eroplano. Sa himpapawid, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang kalangitan, tinahak nila ang isang pamilyar na ruta. Sa ibaba, natanaw ni Selena ang malawak na lupain ng mansyon ng mga Altamira. Doon nagsimula ang lahat. Mahinang sabi ni Selena. "Oo," sabi ni Aaron. "Doon nagsimula ang sakit, pero dito sa itaas, kasama ka, magsisimula ang ating kaligayahan." Inilagay niya sa autopilot ang eroplano. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Lumuhod siya sa harap ni Selena. Sa loob ng maliit na sabungan, libu-libong talampakan mula sa lupa. "Selena, 10 taon akong naghintay. 10 taon akong nagkamali. At sa huling 3 taon, nahanap ko ang lahat ng tama at lahat ng yon ay dahil sa'yo." Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng singsing na may isang maliit na sapiro. Ang kulay ng kanilang pulseras. "Will you marry me, Selena? Will you be my co-pilot for life?" Sa gitna ng mga tawa at luha, sumagot si Selena. "Yes, yes, Aaron. Yes." Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa isang maliit na hardin sa tabing dagat sa paglubog ng araw. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Habang naglalakad si Selena sa aisle, hawak ang kamay ng kanyang ina na si Aling Elena. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Aaron, ang lalaking minahal niya mula pagkabata. Ang lalaking sumira sa kanya. Ang lalaking bumuong muli sa kanya. Nang magkaharap na sila, hinawakan ni Aaron ang kanyang mga kamay. Pareho na silang nakasuot ng singsing. Ngunit sa ilalim ng mga ito, sa kanilang mga pulso, ay 2 bagong gawang pulseras na asul, isang simbolo ng kanilang nakaraan, isang pangako para sa kanilang hinaharap. "Ang tiwala ang pundasyon ng pag-ibig," sabi ng pari. Nagkatinginan sila ni Aaron. Alam nila, higit kanino man, ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pagkatapos ng seremonya, habang magkayakap sila sa dalampasigan, pinagmamasdan ang huling sinag ng araw, bumulong si Aaron. "Mahal kita, Selena." "Mahal din kita, Aaron," sagot ni Selena. Isinandal ang ulo sa dibdib nito. Noon at ngayon at magpakailanman, sa kalangitan, isang eroplano ng Altamira Air ang dumaan. Ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga bituin. Isang paalala ng kanilang masakit na nakaraan, ngunit isa ring simbolo ng kanilang bagong simula. Isang paglipad tungo sa kaligayahan na binuo hindi sa kasinungalingan o yaman, kundi sa pundasyon ng tiwala at walang hanggang pag-ibig.